March 7, 2024, araw ng Huwebes, isa sa mga layunin ng Universal Healthcare UHC Act ay bigyan ang bawat Pilipino ang pinansyal na kasiguraduhan para sa kanilang pangangailangang pangkasalugan. Sa parte ng PhilHealth, patuloy nito nga pinalalawig ang health benefits packages na magagamit ng lahat sa libong-libong health partners sa buong bansa. Ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga at makakasama natin si Mr. Ray T. Balenya, Acting Vice President for Corporate Affairs Group. Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga, Doc Hilda, ang ating agarang serbisyo lady. At syempre sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyo, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Bumabati po ang PhilHealth ng magandang araw. Sir Ray, ano ang mga pinalawag at bagong benepisyo ng iyong ibabalita ngayong umaga kung saan ang PhilHealth ay nag-celebrate ng ika-29 anibersaryo? Well, Doc Hilda, napakarami po, no? Kung siguro mga 2 weeks ago ay napakinggan niyo po personally, no, from Sir Mandy Ledesma Jr., ang ating President and CEO. In-announce niya po na effective na noong February 14 yung atin pong 30% inflation adjustment sa lahat ng mga case rate packages po natin yan. Except doon sa ilang mga packages na hindi 30% kung hindi malakihan yung magiging increases, no? So yung 30% napakalaki na increase nito sa atin pong benepisyo at talagang sigurado damang-dama ito ng ating mga miyembro. Last year, 2023, kahit na na-suspend, no, yung ating contribution adjustment, sinimulan na po ng PhilHealth yung pagpapalawak sa atin pong mga benepisyo. Ang atin pong dialysis package na dati-rati 90 sessions lang kada taon ay ginawa po natin na 156 sessions. So yung pambuong taon na pagdadialysis ng mga pasyenteng may chronic kidney disease stage 5 ay sagot na po ng PhilHealth. Gayon din ay pinataas din po natin yung atin pong Z-benefit package para po dun sa mga orthopedic implants. So makikinabang dito, Doc Hilda, yung mga kababayan po natin na yun, nababalian ng buto, di ho ba? Dahil sa aksidente, motor accident, for example, o kaya yung mga nadudulas, ano po. So malaking bagay po ito dun sa mga pasyente, no, na kailangan magpa-opera dito. Ngayon, yung ating PhilHealth Board, Doc Hilda, ay may inaprubahan po last year na napakalaking pagtaas po sa atin pong mga packages na talaga pong tumutugon doon sa napakabigat na effect nito sa pasyente. Unahin na natin yung high-risk pneumonia na more than double, Doc Hilda, no? Sapagkat dati 32,000 pesos lang ang atin pong kino-cover, inaprubahan ng ating PhilHealth Board na gawing 90,100. So more than double, ano, Doc Hilda? At gayon din, yung hemorrhagic stroke, dati-rate ay 38,000 yan, Doc Hilda, no? Ang inaprubahan ng ating PhilHealth Board, 80,000 pesos. At yung ischemic stroke naman, from 28,000 ay naging 76,000 pesos. At bago natapos po yung taong 2023 ay nilunsad natin yung ating outpatient mental health package. Katuwang po natin ang Department of Health dyan. So Doc Hilda, dati-rate wala tayong ganitong package, no, sa mga kababayan natin na nangangailangan ng mental health interventions. Pero ngayon, i-finance po ito ng PhilHealth doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng general mental health services. Ano po? Meron tayong pinagkasunduan na 9,000 pesos na sagot ng PhilHealth. At kung specialty mental health service package naman ang kailangan ng kababayan natin, ay 16,000 pesos kada taon ang atin pong sasagutin. So yung 9,000 tsaka 16,000 tsaka yung mga hefty increases, no, sa mga packages na ito, in consultation yan, no, with different stakeholders, lalo na no mga hospitals, ng mga providers, mga doktor. So masasabi natin na talagang akmang-akma at substantial. Ibig sabihin, matatakpan natin talaga
lahat ng mga direct healthcare costs, and therefore mapapababa natin ng husto yung out-of-pocket expense ng mga pasyente. Kasi di ba yan yung mahalaga, Doc Hilda, di ba? Yung para maramdaman, dapat halos wala na silang binabayaran, di ba? Mababa yung ating balanse, kung hindi man halos wala nang binabayaran yung patient sa kanila pong hospital bill. At Sir Ray, palaging pinapaalala ng PhilHealth ang kahalagahan ng primary care services para mapanatili ang malakas na kalusugan ng lahat. So, ano naman ang mga benepisyong PhilHealth para sa mga hindi pa nakakaalam? Well, Dr. Hilda, salamat sapagkat tinanong mo yan, sapagkat sa mga nakaraan, ang panawagan ng mga kababayan natin, hindi ko naman magamit yung PhilHealth benefit ko kasi hindi naman ako nagkakasakit, no? Syempre, thank God, hindi tayo nagkakasakit, di ba? Pero ngayon, nag-i-invest ang PhilHealth para doon sa pananatili natin na malusog. O kaya, kung meron tayong dinaramdam, maaga itong madedetect at maaagapan na. Yan ay sa pamamagitan ng mga consultation, yan ay sa pamamagitan ng health screening and assessment, at kung kakailanganin ng pasyente, may mga ipapagawa na laboratory o diagnostic services, gayon din meron ding mga gamot na ibibigay basta po talagang kinailangan ng pasyente. So ang magsasabi niyan kung talagang kailangan ng pasyente ay yung kanilang primary care provider. Ngayon, saan tayo nag-i-invest dyan? Doon sa ating konsulta package, yung konsultasyong sulit at tama. So nakikipag-partner tayo sa mga lokal na pamahalaan para yung mga rural health units nila, Dr. Hilda, maging yung mga primary care clinics, maging yung mga pribadong klinika ay open dito sa ating konsulta package, no? So meron tayong capitation payment taon-taon sa bawat pasyente na binibigay sa kanila. At meron pa nga tayong mekanismo, Dr. Hilda, na ina-advance pa nga natin yan, no? Basta lang sila ay mag-form ng mga primary care provider networks. So, para sa kababayan natin, ang halaga po nito is that sa malapit sa kanilang lugar ay pwede silang pumili nung kanilang konsulta package provider. Nang sa gayon, anytime na kailanganin po nila na magpakonsulta, edi malapit lang po sila. Yung consultation, libre po yan, Dr. Hilda. Ngayon, meron tayong mga 13 laboratory and diagnostic exams. No? Kabilang dyan, complete blood count with platelet count. Meron dyan urinalysis, no? May fecal occult blood test. Meron din yung pap smear sa mga babae. Meron ding fasting blood sugar. May chest x-ray, no? At iba pa. So 13 in all, mga laboratorio. Kapag kinailangan ng pasyente, ay ipapagawa, wala pong bayad. Yan ang commitment ng konsulta package provider. Meron din pong mga gamot na 21 no, na mga drugs and medicines. No? At ang pangunahin dyan, mga gamot para sa mga kababayan nating diabetic, yung mga kailangan mag-maintenance, yun pong mga may alta presyon, so kailangan mag-maintenance, yung may mga hika, meron din po. So libre po itong ibibigay, no, para po hindi na sila papalya sa kanila pong maintenance. Dr. Hilda, mahalaga ito, no? Hindi sila papalya kasi yung iba, di ho ba, pag pumapalya, sa halip na bumuti yung condition, no, nagwo-worsen yung condition nila. So ito po ay ibibigay at yan ang commitment po ng PhilHealth at ng konsulta package provider. At so far, Sir Ray, magkano na ang ibinaya ng PhilHealth para sa mga konsulta at ilan na po ang mga beneficiaries na kumbaga naibigay na po ng PhilHealth? Well, as of end of 2023, ay pumalo na sa 274.5 million ang naibayad na natin sa ating mga konsulta package providers na kumbaga napagsilbihan na nila yung mga kababayan natin. Konsulta na narekomenda ng gamot at laboratory. Alam nyo ba, Dr. Hilda, na may 21.6 million tayo na mga kababayan ang naging beneficiaries po ng konsulta sa nakaraang taon. At nagtapos ang 2023
meron tayong mahigit sa 2,500, I think to be exact, 2,611 na mga konsulta package providers ang naka-accredit po, no, sa PhilHealth. So that number is still growing kasi ang target po natin, lahat ng mga Pilipino ay magkaroon ng access dito, and therefore dapat talaga makipag-partner tayo sa maraming providers. So we are looking at partnering with the private sector kasi yung private sector malalaki, no, at malalawak din yung kanila pong mga network. Yes po, at isa po ako, kumbaga ako nag-i-initiate, sabi ko, uy, magpa-accredit kayo sa konsulta kasi mas marami kayong matutulungan. Kaya yan ang isa sa ang aking advocacy na mas maparami, magkaroon tayo ng mas maraming accredited consulta providers dito po sa so far ilan na po ang accredit ng PhilHealth? Well, nagtapos yung 2023 nationwide, ang na-accredit natin to be exact 2,611. So Doc Hilda, tulungan niyo po kami na makakumbinsi pa ng maraming mga konsulta package providers. Pagka-qualified naman sila, ay atin po silang i-assist hanggang sa sila ay maging accredited provider, no, ng konsulta. At meron tayong good news para sa kanila, no? Yan po ay tinatrabaho po ng PhilHealth at ng PhilHealth Board sapagkat tinutugon natin, no, yung mga clamor ng ating mga providers, no, para sa mas substantial na capitation payment. So sa malaot sa madali ay malalaman nyo po at dito i-announce natin sa inyo pong programa yung ating pong pinag-aaralan, no, na pag-improve sa capitation payment, and therefore nakikita natin lalo makakainganyo ito sa maraming mga providers na makipag-partner na po sa PhilHealth alang-alang sa mga kababayan natin nangangailangan ng consultation. Kasi magkano ba ang consultation ngayon, Dr. Hilda, di ba? Magkano rin yan? So kapag maraming konsulta provider, edi maiengganyo yung mga kababayan natin, pakonsulta na sila kasi wala pong bayad yun. Pero kailangan muna nila magpa-register doon sa facility. Yes, tama. Kasi sabi sa batas, tayo pipili ng atin pong package provider, di ba? So kaya nga ang campaign natin, hanapin na po natin kung ano po yung pinakamalapit, no, na package konsulta package provider sa atin pong community. Maaari po yan na makita yung listahan sa atin pong website sa www.philhealth.gov.ph, o kaya kung meron na po tayong account sa PhilHealth Member Portal, madali lang naman mag-create ng account. Kung may account na po tayo dyan, meron din po na link doon kung saan makikita natin yung listahan, makakapili po tayo at magagawa po natin yung pagpaparegister doon sa napili nating konsulta package provider. So far, meron po bang mga signage para malaman nila kung sino-sino yung mga accredited konsulta provider? Meron, no? Kasama yan sa atin pong performance commitment sa mga konsulta package providers. Dapat meron silang lighted signage para kahit gabi nakikita po sila. At syempre, meron tayong dinesign, no, na signage para sa konsulta lang. So hanapin lamang po PhilHealth Konsulta para po malaman natin kung sila magpo-provide, no, ng konsulta package services. Pero tama po kayo, kailangan talaga magparehistro muna tayo. Kailangan muna magparehistro. And then one time lang ang registration pero sa isang facility lang. Tama po, no? At dapat ay ang minimum na stay natin sa isang facility ay 1 year, no? 1 calendar year. So kung halimbawa lilipat yung kababayan natin, so sa susunod na taon pa lang siya makakalipat din, no, ng kanyang konsulta package provider. At ano-ano po pa mga plano ng PhilHealth na nakakasana ngayon para sa taon 2024? Well, ang konsulta hindi mananatiling konsulta sapagkat yan ay patuloy na lalawak. Ang konsulta natin ay isasama din dyan yung ating mga yung ating SDG, no, benefits, yung ating Sustainable Development Goal commitments, no. So yung mga sakit na tuberculosis,
yung may mga HIV/AIDS, no, yung may malaria, yung mga nakagat ng mga stray animals, ng mga ligaw na aso, ligaw na hayop, ay lahat ng mga packages natin dyan ay pagbubutihin at i-integrate sa atin pong konsulta, no? So mas magiging malawak yung coverage ng ating konsulta. So again, yun pong mga nakagat, no, ng mga stray animals, no, yung animal bite treatment package natin, ipapasok na rin dyan. Kasama na yung TB. Meron pa rin tayong mga kababayan, may TB. So, isasama na rin yan dyan. So, magiging tawag dyan, Consulta Plus. No? Consulta Plus. Pero, Doc Hilda, hindi pa rin dyan matatapos. As we speak this year, no, ay nakatakda tayo na i-roll out yung atin pong PhilHealth gamot. So, yan ay nakakabit pa rin sa konsulta. Yung konsulta ngayon ay merong 21 drugs and medicines, no? Pero sa under PhilHealth gamot, yan ay palalawakin to 53, no, na mga gamot. Sa ilalim yan ng PhilHealth Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment o Outpatient Drug Benefit. So antabayanan po ito ng mga kababayan natin. Kung di ako nagkakamali, Dr. Hilda, ay kada taon ay yung magka-qualify dito ay merong 9,000 pesos na allowance, no, para sa mga gamot na kailangan nilang inumin na nireseta sa kanila ng kanila pong doktor. Pero itong 9,000 daw to ay once a year o monthly? Pambuong taon na yan, Dr. Hilda. Pambuong taon. Buong taon. At so iba pa yung nasa consulta. Diba? Iba pa yung sa konsulta pa. Iba pa yung magpapalaboratorio sila. Oo, no? So malaki yung iba pa ho yan. Oo. So abangan po ninyo kasi dumarami talaga ang benepisyo binibigay ng PhilHealth. Kaya nga pinapalawig nila, pinaparami nila mga benepisyo. Para nga ang tema this year ay damang-dama ninyo ang mga benepisyo ng PhilHealth. Well, tama kayo, Dr. Hilda, no? Kasi talagang yun ang trabaho ng PhilHealth, no? Na pagbutihin yung atin pong health insurance coverage nang sa gayon kapag yung miyembro, pag kinailangan niya na magkasakit, di ba? Ay malaki ang mababawa sa kanyang gastusin kung hindi man ay halos wala na. Kasi meron tayong no balance billing, Dr. Hilda, di ba? So, ang atin pong direction, hindi lang mga pang senior citizen yan. Hindi lang yan pang mga mahihirap. Hindi lang yan para sa mga kasambahay. Ang direction natin, ayon sa Universal Healthcare Law, dapat lahat tayo, no? Regardless of our health status, regardless of our category, ay kapag tayo ay na-confine, na-admit sa isang basic o ward accommodation, ay dapat wala tayong babayaran na co-payment o co-insurance. So, dyan papunta ang lahat, Dr. Hilda, at tayo nakikipagtulungan sa Department of Health at sa iba't ibang mga stakeholders. Nang sa gayon, ay mangyari na yon, no, na kapag nasa basic o ward accommodation tayo, kahit nasa private facility pa, wala na tayong babayaran. Yan ang nilalayo ng PhilHealth. Kaya natin nilalakihan yung benefit, no? Pero syempre, kailangan natin yung cooperation ng mga providers, ng mga hospitals, para po ma-achieve natin yung sinasabi ng batas. Dapat no co-payment na kapag nasa basic o ward accommodation. Pero syempre, Dr. Hilda, kung gusto ng pasyente na solo lang siya sa kwarto, malamig yung kwarto, may aircon, may wifi, at mamimili siya ng doktor niya, syempre, ibang usapan na yon, Dr. Hilda, di ba? Oo, so kung mag-invest for amenities, on top na yon ng PhilHealth natin, and therefore, ay siguro may extra budget yung pasyente, and therefore, kaya niya, no, na kumuha ng amenities, no. Pero syempre, yun ay hindi na saklaw ng PhilHealth benefit package natin. Yun na po ang lagi tinatanong ko kapag may lumalapit sa akin, napapatulong na pa-admit sa ospital. Ang unang tanong ko, private, public, charity o private room. Kasi doon kita, paano kita matulungan ayon sa iyong capacity, kung anong kaya ng bulsa mo, di ba? Kasi mas maraming benepisyo kapag kayo nandun sa mga charity kung saan pwede mo ma-avail yung no balance billing. Yeah, actually hindi nga charity, Dr. Hilda, no? We are talking here of basic
or ward accommodation. So, alam nyo, Dr. Hilda, marami tayong mga government facilities, government hospitals ngayon. Pag nakita mo yung basic o ward accommodation nila, mabibigla ka eh. Parang private accommodation na rin eh. At marami tayong mga ganyang facilities, kahit na basic o ward accommodation, air conditioning, no? Yung kanila aircon ang gamit nila, hindi po ventilador, no? So, nagle-level up, no? Nagle-level up, especially yung ating mga public facilities, no? At yan ay dahil din sa tulong ng PhilHealth, no, sa atin pong pagbabayad ng claims, no, ay syempre itong mga pondo na ito nagagamit ng mga hospital sa pagpapabuti ng kanilang mga pasilidad. At Sir Ray, meron po ba kayong mensahe o announcement para sa mga nanonood at mga nakikinig sa atin ngayon? Dr. Hilda, ang aking mensahe sa ating mga kababayan ay mauuwi lang sa 4 na M. Yung unang M, tayo po ay magparehistro. So kahit sinabi na sa UHC law, tayo po ay automatic PhilHealth members, mahalaga pa rin tayo po ay registered. So katunayang tayo registered, meron po tayong PhilHealth ID number o PIN. Pero pag may record kasi tayo, iwas na po sa abala kapag tayo po mag-a-avail ng benefit. At yung ikalawang M, mag-update. So kung tayo registered na, pero may nagbago po sa atin. Nagbago tayo ng address, nagbago tayo ng katayuang sibil, halimbawa magmula single, nag-asawa, o kaya meron na siyang mga bagong mga dependents, no? I-declare po yan. So mag-update. Ikatlo ay magbayad po ng kontribusyon. Mahalaga ang ating contribution, Dr. Hilda, para masustain natin ito pong mga benefits na patuloy na pinapalawak ng PhilHealth. At ikatlo po ay gamitin, no? Mag-avail ng benepisyo. So kung kailangan, gamitin. Pero syempre, ito yung ayaw natin sanang gamitin. Pero kahit malusog tayo, ang gamitin natin yung PhilHealth konsulta. Yan po. Yan ang 4 na M. Natandaan po ninyo na talagang ito ang binibigay ng PhilHealth. Kailangan magawa ninyo muna yung 4M and then ma-enjoy na po ninyo lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Maraming salamat po, Sir Ray. Alam ko, marami po nakapila at busy po at ako'y napapasalamat na napagbigyan po ninyo ako ngayong umaga. Doc Hilda, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon sa inyo pong napakasikat na programa ng Agarang Serbisyo Lady. Saludo po kami sa inyo, Doc Hilda, at maraming salamat. Mabuhay ka. Mabuhay din po ang PhilHealth, and then after pag-bitiw po ninyo, ako ay magbibigay din po ng mga balita tungkol po sa PhilHealth. Kaya sabi nga nila, Doc Hilda, parang ikaw taga PhilHealth, parang hindi ka radio announcer lang. Kasi yun ang nasa puso ko talaga, makapagbigay ng mga tamang informasyon, tamang serbisyo para maka-avail po kayo sa mga maraming magagandang benepisyo po ng PhilHealth. Dahil dyan, Dr. Hilda, ay talagang marami pong nagmamahal sa inyo. Kaya ipagpatuloy niyo po yan at kami po ay nagpapasalamat po sa inyo pong tulong sa PhilHealth. Maraming salamat po, Sir Ray. Muli po, ang nakasama po natin ay si Mr. Ray T. Balenya, Acting Vice President for Corporate Affairs Group. Siya po ay mula po sa PhilHealth Main Office. Tandaan po ninyo, sa bawat hulog na nilalaan para sa iyong kalusugan, may hatid na pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Ito ay bilang bahagi ng bagong Pilipinas branding ng administrasyon ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. ay inilunsad ng PhilHealth ang programang pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino dahil sa hangarin ng Health Insurance Corporation na maipadama ang serbisyo alinsunod sa hangarin ng Universal Healthcare for All Filipinos. At ito pa, meron pa isang magandang balita. Ito nabanggit po kanina ni Sir Ray na maraming po mga itinaas na packages at hindi lang taas, ito ay sobrang taas talaga. Dahil ang coverage para sa breast cancer nasa 1.4 billion pesos na. Pinapurihan ni House of Representatives Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang PhilHealth o ang PhilHealth Insurance Corporation
sa pangunguna ni President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma sa ginawa nitong pagtaas na pakete para sa breast cancer sa ilalim ng ZIP Benefit Package na mula 100,000 pesos, ito itinaas sa 1.4 million pesos o 1,400% na pagtaas. Naging sensitibo at tumugon umano ang Health Insurance Corporation sa isa sa mga malaking gastusin ng cancer case sa bansa na siyang numero 1 sanhi na kamatayan ng mga babaeng Pilipino. Alam po ninyo, nung time ako consultant po ako ng PCSO that time, ang dami talagang lumalapit, mga breast cancer patients. Alam po ninyo, napakalaki talaga ang gastusin sa kanilang chemotherapy. Alam mo, per session nila, yung gamot na gagamitin nila, that time nasa 80,000 per session. And then, sa mabuo mo yung buong cycle na yun, ay 16 session. So, yung 100,000 na yun, masyadong maliit. Isang halos 2 gamita, may abono pa. Pero ngayon, dahil po pinag-aralan mabuti ng PhilHealth, from 100,000, ito ay naging 1.4 million pesos na. Sa datos ng DOH o Department of Health, nasa 9,906 ang namamatay bawat tao. Bawat taon o katumbas ng 27 bawat araw. Habang nasa 27,000 ang nadidiskubre mga bagong kasong taon-taon. So sa mga kababaihan, ito hindi lang po pang babae, pati lalaki. Lagi po ninyo kapain yung breast, lalo na po kayo kung kayo naliligo. Kapain po ninyo. Kapag meron po kayo nakapaan na bukol, magpakonsulta na po kayo. Ayan, meron na po konsulta ang PhilHealth. Magpakonsulta po kayo. Kung meron po sinabi ng doktor, magpakonsulta na agad. Huwag po na kayo magpapadelay. At kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong makatubili magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating namin ito sa PhilHealth. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng PhilHealth na kayo ay mapaglingkuran. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 8:30 ng umaga, Puwerte ang buwan sa aki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, papasadahan naman natin ang mga healthlines ng mga malagang balita dapat ninyong malaman ngayong araw na ito. Back to DWBL Studio. Health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.